Okay, magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan at ito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isa pong manananggol. At of course, batiin ko po lahat ng belated Merry Christmas or Happy Holidays to all. Okay, mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwic882am.com at i-download ang DWIZ application DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po via DWIZ Facebook page and YouTube channel. Huwag lamang kalimutang mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo rin po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron din po sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23. Magandang usapan natin before we welcome 2026. Ito po ay inspirasyon para sa mga gusto magnegosyo. Pero bago negosyo, bibigyan tayo ng kanilang tips para maging successful sa buhay. Ito po, bago sila nagsimula sa business na tinatawag natin, baka pwede take it away na paki-flash po yung kanilang logo. Yarda. Yon. No other than our Chief Executive Officer, Charles Sadamo, at Chief Financial Officer, Chrissy Villegas. Magandang gabi, Sir Charles and Ma'am Chrissy. Magandang gabi, Sir Jerry. It's a pleasure to be invited dito sa show and sana ma-share namin yung aming business journey sa ating mga manonood. Yes, Ma'am Chrissy. Magandang gabi, Sir Jerry. We're very pleased na naimbitahan kami dito para mag-share ng aming munting istorya. Yes, pero karangalan namin na kami ang mas humihingi ng pasasalamat. Maraming pasalamat dahil sa kayo po ay sana'y makapagбigay ng inspirasyon sa mga gustong sooner or later magnegosyo. Pero siguro simulan natin. Bago kayo nagnegosyo ng tinatawag nating yarda, ano po yung mga ginagawa nyo, Sir Charles? Well, ako, Sir Jerry, I started, actually, ang medyo, yung kurso ko nung college is fine arts. Wow. So, visual communication. Layo, no? So, medyo malayo yung kurso ko kasi dati ang gusto ko, nung graduate ako nung mga 2000, early 2000, yun ang uso, advertising agency. So, nandun yung mindset ko. Yes, gusto ko pumasok sa advertising. But then again, I ended up as a graphic artist sa isang multinational company. Okay. So, doon nag-start yung corporate naman na journey ko. I started as graphic artist, ended up with marketing, yes, events, even up to a point na pinagbabantay ako ng showroom namin nung kumpanya. So, medyo diverse talaga yung experience ko. And then eventually, I became the country marketing of another MNC. So, I had two companies prior to business. So, I was with Epson before and Dell yung last na kumpanya ko. I was heading the marketing for both consumer and commercial business. So, as an employee? As an employee po. Wow. Yes. Si Ma'am Chrissy naman? Okay. So, same din, no? Kay Charles, nag-start tayo sa corporate. So, Okay. ako naman ang course ko, economics. So, ito tama, numbers. tama. So, okay naman, di ba? Oo. Pero alam mo yung mindset kasi ng mga Pinoy ngayon, di ba? Filipino families, Apo, parang apo. mag-aral ka, tapos Yes. magtrabaho, being an employee. Yes. So, parang hindi ko talaga naisip na mapupunta sa pagiging negosyante. Mangangalakal. Oo. Pero, malaking bagay ang naitulong ng corporate naman sa amin kasi nga Yes. doon namin gain yung aming strong corporate training which is Yes. nai-apply namin sa negosyo later on, di ba? Yes, yes. So ito na nga yun. So, parang management training yung Yes. na-acquire nyo during the time that you're employed with the respective business endeavors Yes. nyo. Exactly. Ang galing, galing, galing. Pero for how long that you've been there in the corporate world, not as a businessman but as an employee?
Sir Charles? I was in the corporate world for about 19 years. Usipin mo. Kasi Ang nung tagal. graduate ako, same year, pumasok na kagad ako ng As a graphic artist. as a graphic artist. Wow. Tapos nag-isang taon pa ako sa States. Yes. Iba rin yung experience ko doon. So, medyo talagang paiba-iba talaga yung naging kumbaga yung mga lessons and learnings. Yes, yes. And yung mga natutunan ko na ngayon napaka-critical pala sa sarili mong negosyo. So it helped me a lot in terms of giving structure. Lahat halos I owe it to the companies that I've worked with. Yung kumbaga natutunan ko, na-absorb ko lahat 'yon. Wow. And kay Ma'am Chrissy naman? Yes, Sir Jerry. Ito rin Yes. malaking bagay na natutunan ko yung madetalye sa negosyo. Madetalye sa corporate kasi Yes, kami, yes. sales, data-driven. So yung decision namin based on, hindi lang kami parang, sige, pwede na yan. Hindi. Pinag-aaralan namin yung bawat decision namin. So yun nga, malaking bagay na before ka mag-venture sa negosyo, maganda na magkaroon ka ng corporate training. Kasi ngayon Yes. talaga, lalo na, syempre, yung mga meron ng kapital, minsan sumasabak na agad sa negosyo. Medyo... Ako, personally, I recommend na kailangan mag-aral muna ng mga fundamentals, 'di ba? Na Yes, malalaman yes. mo at maiintindihan mo kapag nag-apply ka at naging empleyado ka talaga sa Yes. corporate. So malaking bagay siya. Correct. Tsaka sa mga paternalist at tsaka materialist, sabihin na natin na entrepreneurs, Yes. yung mga anak nila, hindi ko na lang sasabihin kung sino mga yan, sinasabak nila talaga dun sa lowest Yes. level Yes. kind of employee Yes. until Correct. they Reach the top. And then, that's the time they become owners or stockholders or shareholders o ano man. Kasi ang common notion, Sir Jerry, Yes. ang notion ng siguro ng karamihan is madali ang negosyo versus mga empleyado. Which Correct. is based on our experience. Initially, it was the same perception that we've had. Yes. Kala namin, negosyo, at least oras mo, Oo. diba? Lahat, Hindi hawak pala. mo, kontrolado mo. Realizing na mas madali pala ang maging empleyado. Oo. Kasi pag uwi mo sa bahay, wala ka ng responsibilidad sa Correct, trabaho mo. Diba? correct. You left it sa office. It's Yes. totally different world when you have your own business. Oo, kasi andun na yung risk factor, napakataas ng risk. Oo. Sa'yo na yung capital, sa'yo yung operation, pati yung siguro pagiging empleyado na rin sa'yo eh. Sa'yo Di ba? rin. Yes. Oo. You Oo. work Lalo na extra pag hours. nag-start ka. Correct, Kasi talagang, syempre, kailangan mong i-establish yung mga sistema, proseso. Yes. So, yun naman ang maganda naman. Kapag ikaw talaga nag-start, alam mo kung ano ang ginagawa ng bawat empleyado mo moving forward naman. Well, Di ba? That's correct. That's, oh. Yes. Even from the lowest level up to Yes, the kaya mong management gawin. and supervisory Kumbaga, level. hindi ka nila pwedeng paikot-ikutin kasi Correct. galing ka dun eh. Yes. Ang galing. Oh. So sa mga nakikinig, ito yung inspirasyon nyo. You before venturing into business, mag-corporate world muna kayo as an employee, Yes. not as a manager kaagad. Di ba? Parang ganun. Paano kung medyo nag-dwindle yung yung negosyo mo, hindi mo alam yung yung operation, etc. and so on and so forth. Now, sir, ma'am, when you venture into business, ano yung mga challenges nyo? When you venture now into business? Well, ang tingin Sir ko Charles. pinaka-challenge at karamihan ng nakaka-experience ng startup businesses is syempre yung finances. Hindi naman correct. tayo, well, at least kami, hindi kami pinanganak na yung kapital namin ay gabundok. Kumbaga, Na malaking kapital, meron ka agad. Laging may financial challenges. So that's the number one challenge. Kumbaga, madaling magpayaman pagka mayaman ka na eh. Di ba? Pero ang hirap pagka hindi pa. Kumbaga yung Yes. simulang, yung first step ang laging pinakamahirap itawid. Correct. So that's the number one challenge that we have. And syempre, another thing is talent acquisition. Ayun, Diba? isa pa. Sabi ko nga, ang negosyo, pag nakadepende ka sa tao, medyo mahirap. Kasi very unpredictable. Correct. Kaya pag nag-hire nga kami, ang lagi kong sinasabi is, trick question ko to predictable ka ba or unpredictable ka? At ang yun, normal na galing. sinasagot sa akin, unpredictable. Which is para sa akin, hindi. Dapat predictable ka. Pag Yeah. sinabi natin alas 9 pasok, dapat alas 9 nandun ka.
Ayun. So yun yung, kumbaga yun yung mga natutunan ko na sa corporate world. corporate na yan. Oo. Ma'am Chrissy, Saka any ito talaga yung additional? since kami nag-start, kami rin Apo. dapat ang gagawa nung systems and processes, dapat in place na siya. Kasi, di ba, syempre hindi naman namin, dapat ma-multiply namin yung sarili namin using Yes, those yes. processes na kaya ng mga ibang tao, yung mga ma-hire namin, yung ginagawa din namin. Para syempre kami, ma-skill namin yung negosyo and we can venture into other opportunities. So, nandun ba yung niyo, Sir Charles, Ma'am Chrissy, yung hands-on na tinatawag? O hindi naman? Not necessarily. Sa simula Sa ng start negosyo, talaga, Sa start. you have Sa to be start. hands-on. It's a must para sa Yes. amin na you have to be hands-on, you have to know the tiniest detail of the business. Siguro ang goal eventually is parang to delegate. Yes. Pero first few years hindi you cannot afford na hayaan lang yung mga tao na i-run yan para sa iyo because they don't have the same malasakit sa Yes. simula. Correct, Kasi correct. nagsisimula kayo Wala Yes, pa kayong yes. relationship. Kumbaga hindi pa rin sila masyadong invested. Kung ikaw nga hindi ka pa rin invested sa sarili mo, Correct. what more yung mga staff mo. Correct, So correct. if magnenegosyo ka at sasabihin mo na mga 3 buwan lang kayo nang bahala. Well, medyo risky. Delikado. Very high Delikado. risk. Red Oh. flag 'yun. So Correct, correct. so you have to think very well na kumbaga kasi iba pag ikaw yung nagnenegosyo, iba yung pag ikaw nandyan, iba yung ikaw magde-decide, iba yung Yes. nag-a-adapt ka kasi sabi ko nga Correct. puhunan ang problem ang challenge. Okay. Second is the talent acquisition, which is yung mga tao. Third, okay ka na, may puhunan ka na, may tao ka na, yung customer. Yun. 'Di ba? So Yun. ang customer ngayon sa panahon ngayon iba na. 'Di ba? Yes. So Marami silang mga pabago-bago. choices. Yes, Yes, marami na yes. sila. Hindi lang ikaw ang pwede nilang puntahan kung whatever Oo. product or services na ni-offer mo. Correct. So you have to stand out. Yun. At saka, itong palagay ko of all the endeavors that you will choose as a graphic artist, as an economist, bakit itong Yarda? Okay. At ano tong Yarda na to? What Okay. what Good is its question, Sir nature Jerry. as a business? So, Well, Yarda, because actually if yung family namin was Yes, into yes. Japan surplus way back mga 2008, early 2010s. So yun Okay. yung negosyo ng family namin. Pero Bicol based siya. okay. So ako nasa corporate ako the whole time. Mhm. And then tumigil yon. So I left the company 2019 right before the pandemic. Yes. So I was thinking on what to do next. Yes. So wala naman akong particular in mind pa. Pero sabi ko nga, why not i-revisit yung dating negosyo. Okay. So pumunta kami ng Japan to scout for items. Mhm. So that's where it started. Actually, that was mga Feb of 2020. So nagparating kami ng isang container. Actually, ang puhunan lang, mga 1 million lang. Wow. Oo, 1 million, 2020. Sabi 2020, namin, isang container para tingin natin, and let's take it from there. So, pinarating namin, nag-open kami ng March 1, Oo. nag-lockdown ng March 15. Aray ko. So, sakto kami. Oo. So, sabi namin, wala na. We were very much discouraged. Diba? Wala Yes, na yes. Siyempre, patay na ang negosyo. Oo. COVID Nobody Yes, really yes. knew back then kung ano yung mga mangyayari. That's correct. Pero fortunately, nagkaroon kami ng opportunity dahil nagsara yung mga malls. So yung mga establishmento na mahirap pasukin, at least kami nakahiwalay kami. Yes, yes. May Sariling pwesto. May brick and mortar kami na sarili namin na Yes, pwesto yes. So yun yung nakita namin. Parang sabi ko nga nung pandemic, yung mga pera ng tao nag-shift lang from wallet to wallet Correct, Diba? correct, Parang correct. ganun yung So it was a very fortunate thing for us na very unexpected, pero hindi kami na bankrupt. In fact, nag-thrive yung During the Yarda. pandemic During time. the pandemic time. Wow, ang galing. Oo. At saka, when you say Yarda, siyempre, surplus. I believe much cheaper yan kaysa sa when you go into mall, when you go into sabihin na natin yung mga high-end na businesses. Actually, Market, kaya siya naging Yarda kasi nung nasa Japan kami, yung Japanese na contact namin doon, ang laging sinasabi niya, puntahan na natin yung Yarda.
Tapos lumipat tayo sa kabilang yarda. So, nang nag-iisip kami ng pangalan, sabi ko, yan na pala pangalan natin, yarda. Yarda. Oo. So, it started as mga used na Japanese items. Yes. Until 2021, we got an opportunity, a bigger opportunity. So, doon nag-scale up yung business. May mga nakuha kaming mga items from mga overstocks ng mga warehouse. Okay. So, nakuha namin the whole warehouse, siguro mga 4 to 6 basketball court na laki. Na punong-puno ng items. Oh, yung galing, So, galing. yun yung nag-scale up talaga ng Yarda. Ano to, if you don't mind, hindi, ang hirap ko kasi i-compare. Can I compare it to some kind of, parang, yung isang business dyan na medyo famous, yung HMR, tama Yes. ba yan? Yes. Well, actually, very similar. Oh, Very similar. okay, Kaya lang okay. si HMR kasi, yung items nila, if I'm not mistaken, is from Australia. Oh, tama po, tama From po. Australia. Tama Tayo po. naman, yung sa Yarda is local. So, all kinds to? All kinds. All din. kinds. Oo. And si Oh. HMR, I think may segment pa rin sila ng used. That's sa correct. Yarda is siguro mga 98% brand new. Wow! Yes. Galing, So brand galing. new na tayo. Yes, yes. Si HMR is our competitor and we don't really wala kaming kumbaga walang masamang tinapay naman kay HMR. Yes, Sabi ko yes. nga there's a big chunk of pie for everyone, 'di ba? Correct. Oo. And you compare it to the market, yung sabihin na natin na malls, siyempre mas mura ito. Yes. Tama ba? We are Ma'am Chrissy, cheaper. oh. We are cheaper by, actually, our discount starts at 20%. So, yun yung maganda sa amin. Hindi mo kailangan maghintay ng sale para makakuha ng Hindi discount. namin kailangan maging PWD. Yes! Just 20% senior. agad. Tapos, tumataas pa yan hanggang 50%. Kaya, naging wider na yung aming customers. Yes, yes. Reaching more customers. Hindi lang tayo retail customers ngayon. We're also selling and distributing sa ating resellers and wholesalers. Kaya nga, ang bago naming tagline ngayon is bodega ng mga bodega. Kasi talaga, kumbaga, sa source, eto na talaga yung pinaka-source ng mga suppliers kasi we are Yes, giving yes. talaga big So yung mga discounts. pag landed na dito, sige, kuha na kayo dito. Kaysa mag-import po pa kayo. Yes. Parang, Yes, ang galing. exactly. Oo. Ang galing. Pero ilang branch na po ang Yarda? Well, we have 4 branches. Malaki na. Oo, pero ang main branch is still in Antipolo. Yun yung, kumbaga dun yung warehouse talaga namin. But in terms of resellers, ang dami na. Kumbaga yung hindi nagki-carry ng Yarda brand, but kumukuha sa Yarda. That's a lot. Hindi can Yun. resell it at sabihin natin, may investment pa rin. May investment sila, pero may income pa rin. yes, ang from them. maganda kasi sa business model ng na ginagawa namin sa resellers, kumbaga produkto tsaka presyo. Yan lang Yes, naman ang yes. importante. Yes. Correct, Pag mura yung produkto, sigurado may bibili. May bibili. At pag Tama. mura nga, sigurado may kikita. Oh, ang galing, ang galing. So, sa mga business lovers, itong concept na to, Tsaka, sir, siyempre, sabihin na natin, may pandemic, nagsimula na yung, balik tayo dito. Ano naman yung mga future nyo na that you will be coping with? In case na, halimbawa, siyempre, nag-i-evolve o nagiging flexible ang market Sir Charles. Well, ang future ng Yarda is to give a wider portfolio sa ating mga customers. Are you planning to invest or to build up provinces na... At this point in time, hindi. Pero we are already expanding to new markets. In fact, we have already shipped a container load of items to Belgium. Wow. So it's something very new to us. Imagine tayo yung imbis na tayo yung nag-aangkat, tayo yung nagpadala sa Belgium ng Yes, isang yes. container. It was shipped about a week ago. Oh. So it was a full container load So of may items. market na rin kayo sa Belgium. May market sa Belgium. In fact, Wow. we're gonna bring it to auction house sa Belgium. Ang galing. So, may pallet na rin sila. Yes, Parang pallet auction. They call it pallets. Pallet Mystery selling. pallet and Oo. blind boxes. Parang and boxes. lumalabas na hub kayo dito and then going to Yes. Japan. Yes.
Actually, hindi. Local Hindi naman. Local sir. Philippines. Local. Local Philippines tayo. Yes. Talaga? Not Japan na. So, hindi na. export na to. Export na to. So, ito na ang Yarda Goes International naman. Yes. So, aside from Belgium, What are these, if I don't, you don't mind me asking, yung mga items it's that a you mix will of be... items, gadgets, household items. Philippine kitchenware. brands yan? Well, local na available sa atin na Yes, items. yes, So, appliances, Uh-huh. gadgets, Nike, mga Apparels. shoes. So, a lot of different Tools. things. Oh, So, first okay. quarter of next year naman, we're planning to ship out naman to South Africa. Wow. Oh, so- Parang gusto ko pumunta ng South Africa. So, yun yung mga market that we are exploring right now in terms of Yarda. So, siguro if tinatanong nila bakit doon? Mm. Well, nakita nung European na parang wala pa noon sa Belgium. So, it's something new to them. Tsaka kakaiba yun, ha? Yes. First world country yun, ha? Yes. Tapos, Yes. from a third world From a going third to, world di ba? to Yes. first world. It's a very big challenge to you. Oo. Exactly. Oo. And to add to what Charles Yes, said, yes, Ma'am Chrissy. yun nga, yung evolution. Kasi di ba yung market, hindi na lang tayo physical store. Yes. So we really invested our time in doing online. So kasama dyan yung live selling. Oh. So I myself do live selling. Talaga? Kasi ang live selling, hindi lang siya, parang maliit na negosyo. Yes, So, yes. tinignan namin siya as a very integral part ng aming negosyo kasi it's not only selling your products online or Yes, yes. doing live, Aha. pero parang naging branding na rin siya. Na kapag nakikita ako, parang walking Yarda ako. Uy, kayarda! Hello mga kayarda! Gumaganon sila. So, Oh. malaking bagay siya in terms of marketing Mhm. and also yung customer retention. Kumbaga, meron kang fan base na. Na every time you do live sell, Yes. eto na, inaabangan na nila kasi maraming discounts. So, isa yon sa mga growth na nangyari sa amin na nag-venture kami into live selling. Since And of you course, said online. Yes, since you said you do live selling, do you also hire yung mga brand ambassadors? Pero bago ninyo sagutin yan, break time muna tayo, 7:25 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at isang lang po, public service. Hi muna kay Most Worshipful Raul E. Canion Jr. At congratulations sa mga newly elected pre-lights ng bawat lodges kasi Kapatiran para sa Bayan po ito. So, hi po sa lahat ng mga nanalo at congratulations. Sana po ay mapayapa ang installation ninyo lahat. Okay, balik tayo dun sa pending questions na sinambit natin kanina. Na syempre, anybody can answer the question. Sir Charles, Ma'am Chrissy. Well, siguro, Sir Jerry, Apo. ang gusto pa nating i-share, kung paano namin narating somehow Yes, after yes. from 2020 up until 2025. So, in terms of, if you ask, in terms of successful ba? Opo. We don't really say na successful. Kasi, it's hard to say na parang nandun ka na sa dulo when in fact, ang dami pang kailangan gawin eh. Correct. Diba? So, but we are on the right track. Kumbaga, slowly... progression, nasa progression ko kayo. Yes, Ayun, kumbaga, yan maganda. So far, ang nakikita namin is my growth. Yes. Diba? We always look at it na ano ba yung last year versus this year. Aha. If same, something has to be done more. It shouldn't be the same. Diba? Kumbaga, dapat sabi ko nga, kay Chrissy, sabi ko, dapat ang negosyo natin, kung ano yung last year, parang dapat hindi na ulit this year. Kung ano Market. Yes. kumbaga, yung in terms of market, hindi lang yung clientele natin Same. dapat hindi same. Dapat merong additional. May progression. May progression. Wow. So, I think that's very important in terms of business outlook. How about sa employment generations naman? Siyempre, alam naman natin na Sir Charles and Ma'am Chrissy na you pump prime the economy by generating more employments. Yes. Meron ba tayong ganon? Na dumadami
yung ating generated employees? Actually, talagang padami tayo. Wow. Kasi yung, we have to cater to more customers. Yes, so, happy yes. tayo doon kasi we're not only helping yung mga businesses na gustong magnegosyo, but we are also providing more employment, di ba? Yes, yes. By, yun nga, creating more jobs kasi Yes. may kailangan ng gumawa ng ganito, segment na ganito for resellers. Meron dito, ito ang ginagawa for dispatch, tapos kailangan pa natin ng sorting. So, kumbaga, sa bawat divisions ng aming company na lumalaki siya, dumadami, nadadagdagan ang mga kayarda employees natin. Yes. So, yun naman ang happy tayo kasi 'di ba? Hindi lang tayo puro iniisip natin paano tayo kumita. We also need to think na ano ba ang gini-give back natin, 'di ba? We give back more profits to our resellers as Yes. mentioned. And yun nga, incentives. We're providing incentives also sa aming mga empleyado. Tsaka yung mga sabihin na natin, small yarda. Sorry to say that. Pero, Yes. syempre, di ba, bumibili sa inyo, nakakapag-generate din ng employment yun. Yes. Correct. In a way, so indirectly, you're generating employees for them. Correct. Tapos, yung sinasabi natin na kailangan nyo pa ba ng, sabi natin, brand ambassadors like an artist, an actor, or actress, o hindi na? Actually, ngayon kasi, Sir Jerry, sa Apa. totoo lang talaga, yung mga online collaborations, malaking tulong yon. Okay. So, as a matter of fact, nagkaroon kami ng collaboration sa isa sa mga sikat sa bodega. Parang nasa 4 million followers siya. Wow. So, nakita Influencers namin, yan. Mga influencers, nakita namin na parang hindi na natin kilala yung mga nagtatanong sa atin. Because pala, dun siya galing, dun sa video Yeah. na nirelease niya. Yes, So, yes. dun kami nakakita ng, mas marami pa pala tayong untap na market na Yes, kailangan yes. natin matap through collaboration sa mga influencers, Yes. sa mga content creators. Oh, yes. So, it's hindi siya dapat na parang, kailangan ambassador na parang yung hindi mo ma-afford. Marami na kasi ngayon na mga micro, Yes. mid-influencers na pag Which is tinapos cheaper. sila, Which is cheaper. Oh, yes, yes. Oo. which is cheaper at effective. Kumbaga Yes, yun talaga yung gusto mong i-market yung mga Correct, followers niya. Yan ang Yes. actually Yes, one of the Sir advantage Charles. ngayon ng social media. Yes. Diba? Because, for example, may isang influencer na may 4 million na followers. Yeah. May isa may 1 million na follower. May Yes. isa na 30,000 na follower. Iba-iba yun. Correct. Diba? For example, yung isang bodega ang focus niya. Yung isa naman more on live sellers ang clout niya. Yes. So, hindi katulad noon TV eh. Mainstream Correct. TV Mainstream. lang, di ba? Kumbaga, celebrity. Yes. Kumbaga, shotgun approach. Oh. Shotgun noon eh. Di ba? Pag nakita sa TV, maraming nakakita. Correct. Not necessarily bibili. Correct. Pero ngayon, very targeted. Kasi influencers, content creators, Hindi, tsaka yung kwento, very digital specific marketers. sa'yo. Oh, yes, Di ba? yes, Pupunta yes. sa bodega mo, ipapakita nila yung bodega mo. So, Correct. so napakaganda. At nakita nga namin, sabi nga ni Gracie kanina, Organic kasi yung growth nun. organic yung growth, effective, and may buying power. In fact, Ayun. sila talaga yung gusto mong i-reach. So that's the beauty of Facebook. Yes, Diba? yes. That's the beauty of Facebook. Hindi ka masyadong gagastos, pero yung return, ramdam mo agad. Yes. Araw lang. Correct. 2-3 days lang, ramdam mo na kagad. Ramdam na. So, Correct. yan yung maganda sa mga negosyante ngayon. Kumbaga, huwag ka lang magiging kampante na, hindi ko na kailangan yan. Dapat, kasi ganun Kailangan ang ginawa laging namin. tumatakbo yung utak mo. Ano pa kaya ang hindi natin nagagawa na pwede pa natin gawin? Correct. So, ganun kami. And we also set targets, Sir Jerry. Yes. Para kaming everyday may daily target kami. Everyday may daily monitoring tayo. So, dapat nakikita namin kung ano ang productivity namin through sales. Yes, Kasi yes. kahit anong gawin namin at magpakapagod kami pero hindi naman siya nagta-translate into sales, Wala hindi rin. effective, Wala, di ba? wala. So, we need to revisit. Kaya nga sabi ko, malaking bagay na talagang data-driven talaga ang Yarda. Yes. At saka nasabi mo kanina, Ma'am Chrissy, about yung para mapalago pa more, yung is dapat maging innovative ka. Yes. In terms of, halimbawa, sa marketing mo. Oo. Correct. And then, you motivate yung mga sellers mo
or even resellers to incentivize them. Tama ba yan? Exactly. Sir, in fact, yung idea ng pag-vlog came from one of our reseller. Wow. Sila ang nagkwento, sir, baka gusto nyo itap si ganito. Oo nga. Kasi naka-engage ko na siya. Malaki ang natulong niya sa negosyo ko. So, kumbaga, hindi pwedeng hindi ka kumbaga, hindi porket Open sa'yo ka. bumibili, Yes. sa'yo lang nakikinig. Di ba? Oo, tama. Two-way lagi eh. Di ba? You Yes, will always yes. learn from your buyers. Yes, You yes. will always learn from your employees. Oo. You will learn from your suppliers. You will even learn from your bashers. Correct. Diba? Tama, So, tama. lahat yan learning curve. Di ba? Yes, yes. May pumuna sa'yo na bakit Tama. ganito, ang bagal yung gumalaw. Learning yun. Correct. Dapat i-address natin yun. Yes. So, yun ang, kami sa Yada, yan ang mantra namin. And, we always share the blessings. Speaking of incentives, we incentivize our employees. We don't just give them the basic salary. Kumbaga sabi nga, ang kasabihan bibigyan mo sila ng sweldo, pero bibigyan mo sila ng incentive para mabili nila yung extra nila. Kumbaga, That's correct. sweldo covers the basic, Yes. but yung extra incentive covers whatever additional needs or yung makakatulong pa sa mga extended family nila. So Yes. that way, you drive them, 'di ba? Hindi mo sila kailangang pang disusi. Sila mismo, may goal sila. Gusto ko itong incentive na to, magtrabaho ka everyday. Yes. Tsaka yung quota nila, they can surpass it because of motivation, because Yes. of incentives. So, Actually, sa simula, lahat ng empleyado, ang feeling nila sa quota nila, imposible. Hindi kami ng quota. Sabi nila, boss, hindi ano yan. 1 month, 80%. Second month, 100%. Diba? galing, So, galing. yung akala mong hindi mo kaya, hanggat di mo ginagawa, that's the Yes, only way yes. to prove na kakaya mo if ginawa mo na. Tsaka pagka may nagmo-motivate like incentives, siguro naman gagawin mo't gagawin 'yan, 'di ba? Money Oo. talks, di ba? Well, aside from Correct. that, no, meron din tayong, yung mga employees namin, Yes. ginaguide din namin, tinetrain din Mentorship. namin sila. Ah. Mentorship. Para sabi namin, lagi namin sinasabi, para kapag nagkaroon kayo ng opportunity sa other opportunities outside Yarda, confident sila. Ang dami nilang natutunan sa Yarda. So, malaking bagay din sa amin na mag-provide ng mga learnings na natutunan din namin. Oh, parang teach them to be self-reliant. Yes. Parang ganun. Oo. Para sooner or later baka maging customer niyo rin sila, buyer Diba? someday. Yung bodegero namin ngayon, nagpa-PowerPoint. Diba? Ganun yung skill Talaga, set. talaga. Nagkakaroon kami ng mga meetings every Monday. So, dun sa mga small things, kahit natitignan mo na, ay, parang ganito hindi lang nila to, kaya. hindi naman kaya to, ganyan. Okay. Actually, na-impress kami na parang kaya. Kasi Kaya ini-empower nila. namin sila eh. Oh, Diba? We give them, that's we good. delegate yung trabaho. That's Pag good. hindi nila hindi nila kaya, tuturuan. And ine-empower namin sila. Kasi yan, mahirap mag-instruct ng mag-instruct, di ba? Ang gusto mo is i-empower mo sila, bigyan mo Yes. sila ng confidence, bigyan mo Yes. sila ng right tools Yes. para magampanan nila yung kanilang mga KPIs. Yung mga trabaho nila. Okay. And siguro, syempre, when you're growing up, are you also giving it back to the community by having corporate social responsibilities? Sir Charles, Ma'am Quissy. That's one thing that we always consider. For example, there was a time na last year actually ang daming baha, Mhm. 'di ba? So we have a lot of items na mga clothings Mhm. and groceries. Yes. So we did a drive in Antipolo. We selected one barangay. Mhm. Syempre kasama yung mga kuyang natin sa masoneria. Okay. So we did a relief operation activity. So every time we have an opportunity to help and give Yes. back, syempre lahat naman yan, hindi pwedeng puro pakabig. Diba? wala namang nagwagi sa puro pakabig, di ba? Correct. Ano lang yan, the more you give, the more blessings that will Yes, return it will be given back tenfold. So, Yes. kung minsan nga Agree. 100-folds pa, Yes. di ba? Tama. So, huwag so kang- mayroon huwag din kayong kayong ganyan na advocacy. Of course. Oh, galing. So not necessarily puro money making lang, di ba?
Mahirap naman na, well, gustuhin man natin ang utak natin nasa puro pera, pero syempre, tao din tayo, may emotion tayo, di ba? I mean, aanin mo ang pera. Lalo sa panahon ngayon, nakikita natin sa paligid natin sa gobyerno. Correct. Diba? Hindi aanin mo yung pera mo kung nakatambak lang. Nasa Naku, paleta lang. Tamaan, May. Huwag magalit po. Aray ko. Wala po kaming tinatamaan dito. Anyway, any encouragement to those, sabihin na natin, yung mga who will be venturing, hindi naman yarda, but some other business, kasi kanya-kanya naman tayo ng gusto eh. Yes. Meron yung sa services, meron yung sa marketing, meron yung sa manufacturing, and so on and so forth. Ma'am Chrissy. Ito, coming from my experience, no? So, nung nag-corporate ako, hindi ko na naisip na mag-venture. So, nung nagnegosyo, from naka-coat ako, tapos naka-t-shirt na ako. Kasi warehouse, di ba? Opo. So, kapag nag-land sa lalo na ito, Yarda, no? Kasi actually si Charles talaga ang negosyante sa amin. So, ako lang. Kailangan mong i-embrace. Dapat magustuhan mo to na ako ngayon. At hindi ka nahihiya. Na ito ang negosyo, gagawin ko to, apply ko lahat ng mga natutunan ko, consistency is key. Yes. So, nilove ko yung ng Yarda namin, inalam ko, yun, magiging successful ka pag talagang, in-embrace mo yung kailangan na negosyo. You're enjoying mo. what you're doing. Yes. Oo, Diba? i-enjoy mo. Yes. I-enjoy mo talaga. Tsaka yung positive mind. Parang, kunwari, may mga challenges na darating, magiging okay to. Okay. Magiging pass. Okay. So, lagi dapat meron kang, okay, kaya natin to. Siguro, next, natin is, ano yung opportunity? 3 years to 5 from now. Break muna tayo, 7:46 ng gabi. Magbabalik po ang para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang kapatiran para sa bayan at isang public service muna tayo. At meron po tayong year-end tournament sa Partida Sports Bar na matatagpuan sa Ortigas Extension, Pasig, Metro Manila. Ang tournament will have an entry fee of 500 pesos and a guaranteed prize of 10,000 for the winner. It's a winner-take-all format. Hi kay partner Martin Yaldama. Good luck sa tournament na to. Okay, so balik tayo sa Yarda with Ma'am Chrissy Villegas and Sir Charles Adano. Yung pending questions natin, ano yung vision, growth, opportunities, and even threat. Hindi naman maiwasan yan 3 to 5 years from now, sir. Okay, Sir Jerry, I think 3 to 5 years from now, for one, stronger brand build. Although Yarda naman kahit paano is kilala na, pero we can never rest on our laurels na kumpanya na yun, di ba? Laging, alam mo naman ngayon, hindi dapat complacent. Oo, di ba? So that's one. Second is, in terms of supply chain, kumbaga, ako ang in charge sa supplies sa inventory, kumbaga saan nanggagaling yung mga items. Sabi ko nga, sa sales team ko, ayoko silang latagan ng baraha na mahina. Ibig sabihin, dapat ang produkto nila, malakas para mabenta. Correct. So that's my responsibility. And yan ang kumbaga yan ang gusto kong sa sales team namin na gagawin ko yung trabaho ko para kumita ang lahat. Yes. Diba? So that's another. And syempre, in terms of how we manage people, ang sabi ko nga lagi is hindi ka dapat nice sa tao mo. Pero dapat good ka. Oh, yun. Diba? Ang Kasi galing, pag nice ka, baka maging kampante sila maging comfortable, di ba? So, baka mag-backfire sa yun. Okay naman yan, si boss, okay lang yan, di ba? Hindi ganun. Pero dapat mabuting tao ka sa kanila. Meaning, kumbaga, iniisip mo yung kapakanan nila, di ba? At ng pamilya nila. So, correct. That's our vision sa Yarda. We, kumbaga, we treat them as a very important partners, part of the company. Parang gano'n. Yes. And siguro, another thing is scalability. Kumbaga, we scaled up back in 2021
And back in 2024, in fact, 2025 is one of the biggest year for Yarda. And we're very, kumbaga, we're very thankful for all the opportunities that we've had. But then again, syempre, tapos na yun. Yes. Tapos na yun, hindi ka pwedeng magbunyi sa tapos na. So Yes. look for other opportunities and scale it up. And I'm sure you want to scale it up. Yes. 2026. So, any additional Siyempre, remarks we're looking Chrissy? also investing sa real estate naman. Di ba? Hmm. So, kumbaga yung profit na nakukuha namin dito sa Yarda, ini-invest din namin, nire-reinvest namin. Okay. So, aside from, of course, the stocks, we also invest on lands. Hmm. Kaya, kumbaga tuloy-tuloy pa rin yung pag-iisip namin, ano ang makakabuti para makapag-scale up talaga sa negosyo. Hindi lang to, eto lang, dapat Correct. next, meron na tayong warehouse, meron na tayong commercial space. Mhm. Diba? So, yun ang we're looking at. Right now, 3 to 5 years, or if actually you in the don't next- mind, you're renting or coming you own it already? Yung mga yarda. Yung warehouse namin kasi right now is we're renting. But next year, hopefully, 1 year in the making yon, Yes, we will yes. have our own. We've actually purchased our own Yarda lot na in warehouse. Ortigas Extension. So we're just preparing for the construction, Sir Jay. Yes, yes, so, yes. Targeting first quarter of next year. Nako, hi Ricky. Joke lang. Joke. So that's where, doon kami na-excite. And talagang mas nakaka-motivate further Yes. pa to really work hard, to achieve Yes, the yes. targets. Kasi ito Yes. yung goal namin. Di ba? Correct, Short-term correct. goal kasi next year na nga siya. Yes, okay. Any more on the, naman, sino naman si Kuya Charles on the, hindi na sa business side, hindi na sa Ay, employee side. Sino ba si Kuya Charles? Sino sasagot ba niyan, Sir Jerry? Oh, yes, yes. Okay. Siguro sabuti na si... Well, si Charles kasi, ano yan, kahit saan umaandar ang utak niya, kahit nagpapahinga ka, pag may naisip siya, sasabihin na niya agad. So, siya siya talaga yung tao na mas more on action than words. So, kapag meron na siyang naisip, kailangan igawin na. Execution. Kasi Yes, minsan, yes. di ba, kumbaga, minsan may ganun kasing tao na, okay, ang dami mong gustong gawin, Yes. kaya lang di na-execute. So, actually, malaking bagay siya More sa action than success words. ng Yarda din. More And action. personal Yes, personal and family side, life. Kasi, family guy, kumbaga, nangyayari yung mga plano. Hindi lang siya on paper. Yes. Adi, pag ikaw kasi pinagsalita, si Oo nga, no? Kuya Charles So, naman ang sabihin ko. Sino Sino Madam ako? Chrissy? Well, si Chrissy, syempre, sabi ko nga, How will you be able to complement with each other? Oo. An economist Ayun. and a graphic artist. Kumbaga si Chrissy is not really designed for business kasi yung family background niya, Yes. wala talagang negosyante rin before. Pero yung adaptability naman ni Chrissy ang I think one of the unique na strength niya. Kumbaga, and yung consistency. Yes. Siyempre, hindi ka pwedeng ginawa mo ngayon, hindi mo na alam kung kailan ulit. So, Correct. si Chris is very consistent in terms of managing the back end, in terms of managing the live cell. Yan ang strength ni Chrissy because ano siya naturally born na parang comfortable sa camera eh. Personal daw. Ano So, ba? I mean, sa personal, yun nga. I mean, Oo nga, personal and, kumbaga ganun yung personality. Very Yes, bubbly, yes. very approachable. Siyempre, may charisma sa camera. So, it's very important, di ba? Yeah. Kumbaga, About. kahit kanino mo isa lang, Yes. nakaka-adapt. Sa empleyado, when it comes to relationship with the employee, kayo po ba yung nag-hands-on kaysa kay Kuya Charles? Actually, kasi sa sobrang ano niya, talagang gusto niya ma-implement, agad ma-execute, nag-hands-on talaga siya. Hindi na niya ako hinihintay. Sinasabihan na niya talaga, bakit ganito na naman ito? Ganyan. O, kailangan natin gawin to. So, minsan inuutos niya sa akin, pero siya talaga yung more on monitoring. Yes. Pero ako naman yung sa system, process. Pag meron na siyang naisip, ako nagagawa ng proseso noon. O dapat ganito, step 1, step 2, step 3. So ako na yung nasa detalye naman. Wow. Okay. So nagko-compliment Napakagandang compliment, kami oh. sa ganong bagay. Tsaka Yes.
obviously, ako yung good cop. Siya yung bad cop. Siyempre. Aray ko. Pero, so, kapag meron silang on the gustong good side sabihin, pa rin yan, yeah, syempre, on the good oh, side. Kasi oh. dapat balanse, di ba? Hindi That's ka correct, pwedeng that's correct. parehong bad or parang good. naliling sa masonry yan eh. Greater evil and greater good. Di ba? Di ba? Parehong ganun eh. But, again, nagiging maganda siya sa company. Yes, ayun, yun. So, any message naman, baka may makalimutan tayo. Kuya Charles, sa empleyado mo, sa family, and so on. Okay, so siguro sa audience muna natin, sa tagapanood natin, siguro I would encourage, if you think parang hinog ka na sa pagiging empleyado at gusto mong maging negosyante naman, well, take the leap. 'Di ba? Sabi ko nga, yung unang step ang pinakamahirap, pero pag hindi mo tinake yun, hindi mo alam. Wala. So that's number one. Sa empleyado naman, ng Yarda or any employee for that matter, in anything that you do, galingan ninyo. 'Di ba? Okay. Hindi yan ginagawa ninyo para sa company. Ginagawa niyo yan actually para sa sarili ninyo. That's correct. 'Di ba? Hindi yan yung gagawin ko to para matapos na uwi na ako. Hindi. Kasi ako, yung from day one na nagtrabaho ako up until today, sabi ko, buti nga pala, inutos sa akin yung mga parang hindi ko gustong iniutos sa akin noon. Kasi ngayon ko siya na-harvest. Yes, yes. So, yun ang payo ko sa mga empleyado. Huwag pera-pera lang. 'Di ba? Kasi kung pera-pera lang, maglagpas lang ng isang oras, OT na ako. Mahirap Mahirap gumalaw ng ganun. Correct, correct. Kumbaga, kumbaga masyado kang natatakal. Nasa within the box ka. Dapat Yes, you go beyond it. Oo. Yes. In terms of business and fusion naman with family, sabi ko nga, work-life fusion, hindi na siya work-life balance work-life fusion na kasi minsan nagmi-mix up talaga Correct. 'Di ba? So you have to have a supportive family. Ayun. 'Di ba? Kailangan yung kumbaga hindi pwedeng may saliwa sa agos. Diba? Ang hirap lumangoy pagka Correct. against the flow ka. So yun ang mapapayo ko. Okay. Any additional, Ma'am Chrissy? Oh. Ako naman, lagi ko na minomotivate yung sarili ko na parang, there are times talaga na, ay, mapapagod ka. Pero kailangan mong isipin yung end goal. Na ito yung gusto mong ma-accomplish, diba, as a person. And you keep on learning. Hindi Yes. ka mag-i-stop na matuto. So yun, eto nga, dito rin kami nagkakasundo na we want and we like watching mga motivational videos, inspirational, entrepreneurship. So, gusto talaga namin tuloy-tuloy. Continuous learning. Okay. Tuloy-tuloy ang learning. Napakaganda So, nung yan natin. dapat As much as ang- I would like to continue, pero inano na tayo ng crew. So, next program po is News Scoop. Magbabalik po next week ang Kapatiran para sa Bayan. Maraming salamat po. To God be the glory.